Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at aming matibay na sandigan. Lumalapit kami sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya na nanangan sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lumilikha, nag-aayos at nagpapagaling. Ikaw ang humihinga ng buhay sa mga tuyong buto at nagbibigay lakas sa mga nanghihina. Ngayon ay itinataas namin sa iyo ang aming buong pagkatao, katawan, isip at espiritu sapagkat ikaw lamang ang may ganap na kapangyarihan na magpanumbalik. Pagalingin mo ang aming katawan mula sa anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang sakit, impeksyon, pamamaga at karamdaman na nagtatangkang manatili sa aming mga katawan. Inuutusan namin ang bawat selula, bawat ugat, bawat laman, bawat buto at kasukasuan na sumunod sa orihinal na disenyo mo ng kalusugan at kalakasan. Anumang karamdaman na may pangalan, kilala man o hindi, ay yumukod sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang iyong banal na kapangyarihan ay dumadaloy sa aming dugo, nagpapalakas sa aming mga kalamnan, nagpapalinaw sa aming paningin, at nagpapanumbalik ng wastong paggana ng bawat bahagi ng aming katawan. Ibalik mo ang lakas at sigla ng bawat miyembro ng aming pamilya. Kung may pagod na bumabalot sa aming mga buto, palitan mo ito ng bagong lakas. Kung may kahinaan na bumibigat sa aming katawan, punuin mo kami ng iyong banal na enerhiya. Ipinapahayag namin na hindi kami mananatiling bihag ng panghihina sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas sa mga umaasa sa iyo. Ang aming tahanan ay hindi magiging pugad ng karamdaman. Ito ay magiging tahanan ng kagalingan at patuloy na pagpapanumbalik. Linisin mo ang aming isipan mula sa takot, stress at pag-aalala. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang bawat espiritu ng pangamba, kalituhan at depresyon na nagtatangkang guluhin ang aming pag-iisip. Anumang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay matatalo, kami ay bibiguin o kami ay pababayaan ay winawasak namin sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita. Palitan mo ang aming takot ng pananampalataya. Palitan mo ang aming pagkabalisa ng kapayapaan. Palitan mo ang aming pagod na isipan ng malinaw at matatag na pag-asa. Ang aming pag-iisip ay pag-aari mo. Hindi ito magiging lugar ng kadiliman, kundi sisidlan ng iyong liwanag. Hilumin mo ang mga sugat ng aming puso at emosyon. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, may mga kirot na hindi nasasambit ng bibig, ngunit walang nakatago sa iyo. Inaanyayahan ka namin na hipuin ang bawat alaala na nagdudulot ng sakit, bawat karanasang nag-iwan ng marka ng kalungkutan, bawat pagtanggi at pagkabigo na bumigat sa aming damdamin. Sa kapangyarihan ni Jesus, pinipili naming magpatawad, pinipili naming pakawalan ang galit at hinanakit. Pinipili naming hayaan ang iyong pag-ibig ang maghilom sa amin. Anumang emosyonal na sugat na ginamit ng kaaway upang itali kami sa nakaraan ay ngayon ay pinuputol at winawasak. Ipinapahayag namin ang kalayaan, kagalakan at panibagong pag-asa. Palalimin mo ang aming relasyon sa iyo upang maging malusog ang aming espiritu, sapagkat ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa pagkakaugnay namin sa iyo. Itanim mo sa aming puso ang masidhing pagnanais na hanapin ka, makinig sa iyong tinig at mamuhay ayon sa iyong katotohanan. Linisin mo ang aming espiritu mula sa anumang kompromiso, anumang lihim na kasalanan at anumang bagay na naglalayo sa amin sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang anumang espiritual na tanikala at ipinapahayag ang kalayaan. Ang aming espiritu ay bubuhayin mo. Ito ay magiging matatag, mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong presensya at magtiwala sa iyong kapangyarihan.
Sa gitna ng aming mga gawain at responsibilidad, ipaalala mo na hindi kami nabubuhay sa sarili naming lakas, kundi sa iyong biyaya. Kapag ang aming katawan ay napapagod at ang aming isipan ay nabibigatan, tulungan mo kaming huminto at maranasan ang iyong kapahingahan. Sapagkat sa iyong presensya ay may kapunuan ng kagalakan at sa iyong piling ay may kapayapaan na hindi kayang nakawin ng mundo. Pinupuno namin ang aming tahanan ng deklarasyon ng kagalingan. Ang bawat silid ay tinatakpan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Anumang bakas ng sakit, takot o espiritual na pag-atake ay inuutusan naming lumayas. Ang aming pamilya ay itinatakda bilang sambahayan ng kalusugan, lakas at kabanalan. Ipinapahayag namin na ang Espiritu Santo ay malayang kumikilos sa aming buhay, nagbibigay buhay, nag-aangat at nagpapanumbalik. Kami ay naninindigan sa espiritual na pakikidigma, hindi sa takot kundi sa pananampalataya. Ang bawat pana ng kaaway na naglalayong magdala ng karamdaman at panghihina ay hindi tatama. Ang bawat planong magpahinto sa aming layunin sa pamamagitan ng sakit ay mabibigo, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang aming manggagamot, ang aming tagapagligtas at ang aming tagapagpanumbalik. Sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo namin iniaasa ang aming buong kagalingan. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay magaling na sa pangalan ni Jesus." Hayaan itong maging iyong personal na pahayag ng pananampalataya habang ang kagalingan ng Panginoon ay patuloy na kumikilos sa iyong buhay. Ikaw ang aming matibay na muog at matatag na kanlungan. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming tahanan, at ang bawat aspeto ng aming buhay. Ikaw ang aming tagapagtanggol at walang sandata na inihanda laban sa amin ang magtatagumpay. Sa pangalan ni Jesus, kami ay tumatayo sa espiritual na autoridad na ibinigay mo sa amin bilang iyong mga anak. Ilayo mo kami sa kapahamakan at panganib. Anumang uri ng aksidente, sakuna o biglaang trahedya ay hindi lalapit sa aming pintuan. Inuutusan namin ang bawat espiritu ng kapahamakan at pagkawasak na umurong at lumayo. Ang aming mga hakbang ay ginagabayan mo. Hindi kami mapapahamak sapagkat ikaw ang nauuna sa amin. Sa bawat paglalakbay, sa bawat gawain, sa bawat lugar na aming kinaroroonan, ikaw ang aming bantay at tanggulan. Takpan mo ng iyong banal na dugo ang aming tahanan laban sa anumang masama. Sa pangalan ni Jesus, tinatakpan namin ang bawat pader, bawat bintana, bawat pintuan ng aming bahay ng iyong banal na proteksyon. Anumang espiritu ng kadiliman na nagtatangkang pumasok upang maghasik ng takot, alitan, sakit o kaguluhan ay inuutusan naming lumayas ngayon din. Ang aming tahanan ay hindi lugar ng takot, kundi lugar ng iyong kapayapaan at kabanalan. Ito ay banal na lupa na inialay sa iyo. Bantayan mo ang aking pamilya saan man sila naroroon. Kapag kami ay magkakalayo, ikaw ang nag-uugnay at nagbabantay sa amin. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang magbantay sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa bawat mahal namin sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang anumang masamang balak laban sa kanila. Anumang tangkang panlilinlang, pananakot o pananakit ay hindi magtatagumpay. Ipinapahayag namin na sila ay nasa ilalim ng iyong makapangyarihang pakpak. Iligtas mo kami sa sakuna, karamdaman at masasamang balak ng iba. Kung may mga taong may lihim na intensyon na makapinsala, ilayo mo kami sa kanilang bitag. Kung may mga plano ang kaaway na hindi namin nakikita, wasakin mo ang mga iyon bago pa man ito maisakatuparan.
Sa kapangyarihan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat demonic assignment na nakatalaga laban sa aming pamilya. Pinawawalang saysay namin ang bawat sumpa, bawat negatibong salita, bawat espiritual na atake na ipinadala upang sirain kami. Ang lahat ng ito ay bumabalik sa kawalan at hindi magtatagumpay. Palibutan mo ang aming tahanan ng iyong mga anghel. Naway ang aming paligid ay mapuno ng makalangit na presensya. Ang bawat sulok ng aming bahay ay bantayan ng iyong liwanag. Kapag may tangkang pagpasok ang kadiliman, agad itong mapaalis ng iyong banal na kapangyarihan. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay nasa ilalim ng bukas na langit, na ang iyong presensya ang nagahari rito. Ang Espiritu Santo ang patuloy na kumikilos, nagbibigay babala, gumagabay at nagtatanggol. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na huwag matakot, sapagkat ikaw ay kasama namin. Hindi kami mabubuhay sa pangamba, kundi sa pananampalataya. Kapag may balitang nakakatakot, kapag may pangyayaring hindi inaasahan, tulungan mo kaming tumayo ng matatag at alalahanin na ikaw ang aming Diyos. Ang aming puso ay hindi magigimbal sapagkat ang aming tiwala ay nasa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng takot at tinatanggap namin ang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Kami ay nakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga puwersa ng kadiliman, ngunit hindi kami natitinag, sapagkat ikaw ang aming mandirigma, ikaw ang lumalaban para sa amin. Ang bawat lihim na plano ng kaaway ay nalalantad at nabibigo. Ang bawat pagtatangka na sirain ang aming pagkakaisa ay napuputol. Ang bawat binhing itinanim upang magdala ng pagkasira ay nabubunot at itinatapon sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay protektado sa espiritual, emosyonal at pisikal na aspeto. Ang aming mga isipan ay hindi mabibihag ng kasinungalingan. Ang aming mga puso ay hindi masisira ng panlilinlang. Ang aming mga katawan ay hindi magiging tahanan ng karamdaman na ipinadala ng kaaway. Kami ay nababalutan ng iyong banal na proteksyon at ang iyong katapatan ang aming kalasag at pananggalang. Habang kami ay nananalangin, nadarama namin ang iyong presensya na pumapalibot sa amin. May banal na katiyakan na ikaw ang nagbabantay, hindi natutulog, hindi napapagod. Sa ilalim ng iyong anino kami ay ligtas, sa iyong mga kamay kami ay panatag. Walang kapangyarihan ang mas dakila kaysa sa iyo, at walang plano ang makapapawi sa iyong mga pangako para sa amin. Kung ikaw ay sumasang-ayon sa panalangin ito ng proteksyon, isulat sa mga komento. Ako at ang aking sambahayan ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Hayaan itong maging iyong matibay na deklarasyon ng pananampalataya na ang Panginoon ang iyong kalasag at tanggulan sa lahat ng panahon. Panginoon, tulungan mo kaming maging panatag. Kapag ang mundo sa aming paligid ay maingay at puno ng alalahanin, ikaw ang aming katahimikan. Kapag ang mga balita ay nagdudulot ng pangamba at ang mga sitwasyon ay tila wala kaming kontrol, ipaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na naghahari sa lahat. Hindi ka nawawalan ng kapangyarihan, kaya sa iyong presensya pinipili naming magtiwala. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Naway ang bawat pag-uusap sa aming bahay ay mapuno ng kabutihan at pag-unawa. Kung may tensyon, palitan mo ito ng kahinahunan. Kung may mabibigat na salita, turuan mo kaming magsalita ng may biyaya. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng sigawan at hidwaan, kundi pugad ng pag-ibig at kapayapaan. Ipinapahayag namin na ang kapayapaan ni Jesus ang maghahari sa aming pamilya. Turuan mo kaming manahimik at kilalanin ka sa gitna ng pagsubok.
Kapag kami ay nahaharap sa mga problemang tila napakalaki, turuan mo kaming huminto at alalahanin kung sino ka. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan kung saan tila wala. Ikaw ang nagbibigay linaw sa gitna ng kalituhan. Sa halip na magmadali sa sariling desisyon, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Sa halip na magpadala sa emosyon, tulungan mo kaming kumapit sa iyong mga pangako. Alisin mo ang anumang alitan sa aming pamilya. Kung may hindi pagkakaunawaan, bigyan mo kami ng pusong marunong magpakumbaba at magpatawad. Kung may nasaktang damdamin, paghilumin mo ito. Inuutusan namin sa pangalan ni Jesus ang anumang espiritu ng pagkakabahagi, galit o pagtatalo na lumayas sa aming tahanan. Hindi kami papayag na sirain ng kaaway ang aming pagkakaisa. Sa halip, itatayo mo kami bilang pamilyang nagkakaisa sa pag-ibig at pananampalataya. Ipagkaloob mo ang maayos at payapang pagtulog, gabi-gabi. Kapag inilalagay namin ang aming ulo sa unan, alisin mo ang anumang mabibigat na isipin. Kung may mga alalahaning bumabagabag, turuan mo kaming isuko ang mga iyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang espiritu ng insomnia, bangungot at pagkabalisa sa gabi. Ang aming pagtulog ay magiging mahimbing at puno ng iyong kapahingahan. Habang kami ay nagpapahinga, ikaw ang patuloy na kumikilos para sa aming kapakanan. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na naghahari sa lahat. Kapag tila mabagal ang sagot sa aming panalangin, tulungan mo kaming maghintay ng may pagtitiwala. Kapag may pintuang nagsasara, bigyan mo kami ng kapayapaan na may mas mabuting plano ka. Ang aming kapayapaan ay hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa katotohanang ikaw ay tapat at mabuti. Sa espiritual na pakikidigma, pinipili naming ipaglaban ang aming kapayapaan. Hindi namin hahayaang nakawin ng takot ang katahimikan na ibinigay mo sa amin. Anumang demonic assignment na naglalayong guluhin ang aming isipan at tahanan ay pinawawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa aming mga puso at pag-iisip. Ang Espiritu Santo ang patuloy na magpapaalala sa amin ng iyong mga pangako. Kapag kami ay nahaharap sa pagsubok, gawin mo kaming matatag at hindi madaling matinag. Ang aming mga salita ay magiging puno ng pananampalataya, hindi reklamo. Ang aming mga kilos ay magiging bunga ng pagtitiwala, hindi ng takot. Ang aming mga anak ay lalaking nakikita ang halimbawa ng mga magulang na nananatiling kalmado dahil alam nilang ang Diyos ang may hawak ng lahat. Itanim mo sa aming puso ang malalim na katiyakan na kami ay ligtas sa iyong mga kamay. Ang kapayapaan mo ay parang ilog na patuloy na umaagos sa aming tahanan. Kahit may unos sa labas, may katahimikan sa loob. Kahit may hamon sa paligid, may pag-asa sa aming puso. Ito ang kapayapaan na nagmumula sa iyo matatag, hindi natitinag at hindi kayang agawin ni numan. Kung nais mong tanggapin ang kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay, isulat sa mga komento. Tinatanggap ko ang kapayapaan ng Diyos sa aking buhay. Panginoon, ikaw ang bukal ng lahat ng karunungan at pag-unawa. Walang karunungan na hihigit sa iyong kaalaman at walang payo na mas dakila kaysa sa iyong salita. Lumalapit kami sa iyo na may pusong bukas at handang matuto. Inaamin namin na sa sarili naming kakayahan ay kulang kami, ngunit sa iyo ay may kasaganaan ng liwanag at direksyon. Kaya ngayon, hinihiling namin na puspusin mo kami ng iyong banal na karunungan sa bawat aspeto ng aming buhay. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyong aming gagawin. Sa maliliit man o malalaking pagpili, turuan mo kaming sumangguni muna sa iyo bago kumilos. Ilayo mo kami sa padalos-dalos na pagpapasya na bunga ng emosyon o takot. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang espiritu ng kalituhan at maling paghatol. Ipinapahayag namin na ang aming pag-iisip ay nililiwanagan ng iyong katotohanan.
Ang aming mga desisyon ay aayon sa iyong perpektong kalooban at magbubunga ng kapayapaan at tagumpay. Turuan mo kaming kumilos ayon sa iyong kalooban. Hindi lamang sapat na malaman namin ang tama, tulungan mo kaming gawin ito ng may tapang at katapatan. Kapag may tukso na pumili ng mas madali, ngunit hindi ayon sa iyo, palakasin mo ang aming loob na tumindig sa tama. Kapag may presyon mula sa paligid na sumunod sa uso ng mundo, ipaalala mo sa amin na kami ay hiwalay at itinalaga para sa iyong layunin. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang anumang impluensyang naglalayo sa amin sa landas ng katuwiran. Buksan mo ang aming isipan sa tamang pag-unawa sa iyong salita. Habang kami ay nagbabasa at nagbubulay-bulay, hayaan mong ang Espiritu Santo ang magbigay linaw sa bawat talata. Alisin mo ang anumang espiritu ng pagdududa o pagkalito na pumipigil sa amin na maunawaan ang iyong mensahe. Iukit mo sa aming puso ang iyong mga pangako upang sa oras ng pagsubok ay maalala namin ang iyong katotohanan. Ang iyong salita ang magiging ilaw sa aming landas at gabay sa bawat hakbang. Iwasan mo kami sa maling landas at maling impluensya. Kung may mga taong naglalayong iligaw kami sa maling prinsipyo o mapanlinlang na kaisipan, ilayo mo kami sa kanila. Kung may mga oportunidad na tila maganda ngunit may nakatagong panganib, ipakita mo agad sa amin ang katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat bitag ng kaaway na nakabalot sa anyo ng kasinungalingan. Ang aming pamilya ay hindi malilinlang. Kami ay ginagabayan ng iyong liwanag. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa gitna ng hamon. Kapag ang sitwasyon ay mahirap at ang sagot ay tila hindi agad dumarating, turuan mo kaming maghintay ng may pagtitiwala. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang kaalaman, kundi matatag na pananalig sa iyo. Sa bawat pagsubok, hayaan mong makita namin ang iyong kamay na kumikilos. Ang aming pananampalataya ay hindi magigiba ng mga tanong o pagdududa, sapagkat alam namin na ikaw ay tapat. Gawin mo kaming mabuting halimbawa sa aming tahanan at komunidad. Naway ang aming mga salita ay puno ng karunungan at biyaya. Ang aming mga kilos ay magpakita ng integridad at pag-ibig. Tulungan mo kaming maging tagapayo na may malasakit, magulang na may pag-unawa at leader na may kababaang loob. Ang aming buhay ay magsisilbing patotoo ng iyong kabutihan at katapatan. Sa espiritual na pakikidigma, ipinapahayag namin na ang aming isipan ay pag-aari ni Kristo. Anumang demonic assignment na naglalayong guluhin ang aming paghatol o iligaw ang aming direksyon ay pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus. Hindi kami papayag na ang kasinungalingan ang maghari sa aming pag-iisip. Ang katotohanan ng Diyos ang magtatagumpay. Ang Espiritu Santo ang patuloy na magbibigay sa amin ng discernment upang makilala ang tama sa mali, ang banal sa hindi. Kapag kami ay nahaharap sa mahahalagang desisyon tungkol sa aming pamilya, kabuhayan at ministeryo, tulungan mo kaming manatiling kalmado at mapanalanginin. Hindi kami kikilos ng hiwalay sa iyo. Ang bawat plano ay isusuko namin sa iyong mga kamay. Kung may kailangang baguhin, baguhin mo ang aming puso. Kung may kailangang ihinto, bigyan mo kami ng tapang na tumigil. Kung may kailangang simulan, bigyan mo kami ng kumpiyansa na sumunod. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay lalakad sa landas ng karunungan. Ang aming tahanan ay magiging lugar ng tamang pagdedesisyon at banal na pag-unawa. Ang aming mga anak ay lalaking may takot sa Diyos at may malinaw na pagkilala sa katotohanan. Ang aming pangalan ay hindi masisira dahil sa maling pagpili, sapagkat ikaw ang patuloy na gumagabay at nagtutuwid sa amin. Kung ninanais mong tanggapin ang karunungan ng Diyos sa iyong buhay, isulat sa mga komento.
Ang karunungan ng Diyos ay nasa buhay ko. Panginoon, pangunahan mo ang bawat hakbang ng aming pamilya. Kung wala ka, kami ay madaling maligaw. Ngunit sa iyong paggabay, kami ay tiyak na makararating sa tamang patutunguhan. Isinusuko namin sa iyo ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, at maging ang aming mga hindi nauunawaan na sitwasyon. Ikaw ang nakakaalam ng wakas mula sa simula, kaya nagtitiwala kami na ang iyong direksyon ang pinakamabuti para sa amin. Ipakita mo ang tamang direksyon sa aming mga plano. Kung may mga pintuang dapat buksan, ikaw ang magbukas. Kung may mga pintuang hindi para sa amin, isara mo ng malinaw upang hindi kami magpilit. Ilayo mo kami sa landas na tila tama sa aming paningin, ngunit magdadala pala ng kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang espiritu ng pagkaligaw at maling paggabay. Ang aming mga paa ay itinatag mo sa matuwid na landas. Samahan mo kami sa bawat bagong oportunidad at pagbabago. Kapag may mga pagbabagong dumarating na hindi namin inaasahan, tulungan mo kaming hindi matakot. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na humakbang sa pananampalataya. Kung may mga bagong responsibilidad, bigyan mo kami ng kakayahan at biyaya upang maisakatuparan ang mga ito. Sa bawat simula, ikaw ang aming kasama. Sa bawat pagtatapos, ikaw pa rin ang aming sandigan. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Maraming boses ang humihila sa aming atensyon, mga opinyon, payo at impluensya na hindi lahat ay mula sa iyo. Linisin mo ang aming pandinig espiritual upang makilala namin ang iyong tinig na puno ng katotohanan at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang anumang demonic assignment na naglalayong lituhin kami o ilayo kami sa iyong kalooban. Ang aming puso ay nakaayon sa iyo at ang aming espiritu ay sensitibo sa iyong paggabay. Ituro mo sa amin ang landas tungo sa iyong kapurihan. Naway ang bawat desisyon namin ay hindi lamang para sa pansariling pakinabang, kundi para sa pagluwalhati ng iyong pangalan. Kapag kami ay nagtatagumpay, ipaalala mo na ikaw ang pinagmumulan ng lahat. Kapag kami ay nahaharap sa hamon, ipakita mo kung paano ito magiging daan upang mahayag ang iyong kapangyarihan. Ang aming buhay ay hindi para sa aming sariling kaluwalhatian, kundi para sa iyo. Sa aming pamilya, itatag mo ang kultura ng pakikinig at pagsunod sa iyo. Turuan mo kaming magtanong muna, Panginoon, ano ang nais mo para sa amin bago kami kumilos? Kapag kami ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan, ipaalala mo ang mga pagkakataong tapat mo kaming inakay sa tamang direksyon. Ang aming nakaraan ay patotoo ng iyong paggabay at ang aming hinaharap ay ligtas sa iyong mga kamay. Sa espiritual na pakikidigma, tumatayo kami laban sa anumang puwersa ng kadiliman na naglalayong iligaw ang aming mga anak at sirain ang aming landas. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat tanikala ng maling impluensya at panlilinlang. Ipinapahayag namin na ang aming sambahayan ay lalakad sa liwanag. Ang Espiritu Santo ang aming gabay, tagapayo at tagapagturo. Kapag ang daan ay tila mahirap at makitid, palakasin mo ang aming loob na magpatuloy. Kapag ang landas ay tila mahaba at nakakapagod, ipaalala mo sa amin na ikaw ang nagbibigay lakas. Hindi kami maglalakad mag-isa. Ikaw ang kasama namin sa bawat hakbang. Ang aming pagtitiwala ay hindi sa sarili naming kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang katapatan. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay ginagabayan ng Diyos. Ang aming mga plano ay nakahanay sa iyong kalooban. Ang aming mga hakbang ay matatag at tiyak. Walang kalituhan ang mananaig, sapagkat ikaw ang aming ilaw at kaligtasan. Sa iyo kami aasa at sa iyo kami susunod.
Kung tinatanggap mo ang paggabay ng Diyos sa iyong buhay, isulat sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang gumagabay sa bawat hakbang ko. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pagtitiwala at pagsunod habang inaakay ka ng Diyos sa landas na inihanda niya para sa iyo. Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti at ganap na kaloob. Ang bawat biyaya ay nagmumula sa iyong kamay. Kaya ngayon, buong pagpapakumbaba at pananampalataya naming hinihiling, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming tahanan. Naway ang aming sambahayan ay mapuspos ng iyong kabutihan, kasaganaan at presensya. Hindi lamang pagpapalang material ang aming hinahangad, kundi pagpapalang espiritual, emosyonal, at relational pagpapalang nagdudulot ng tunay at pangmatagalang bunga. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming tahanan. Naway ang bawat sulok nito ay mapuno ng iyong kapayapaan at kagalakan. Kung may kakulangan, ikaw ang magbigay ng kasapatan. Kung may pangangailangan, ikaw ang maglaan ng higit pa sa aming inaasahan. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang espiritu ng kakapusan at kahirapan na nagtatangkang maghari sa aming pamilya. Ipinapahayag namin na ikaw ang aming tagapaglaan at hindi mo kami pababayaan. Ang aming tahanan ay magiging patotoo ng iyong katapatan. Pagpalain mo ang aming hanap buhay at kabuhayan. Ang bawat gawa ng aming mga kamay ay iyong itaguyod. Bigyan mo kami ng pabor sa aming trabaho, sa aming negosyo, at sa anumang pinagkakakitaan namin. Ilayo mo kami sa panlilinlang, maling kasunduan, at hindi makatarungang pakikitungo. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang anumang demonic assignment na naglalayong hadlangan ang aming pag-unlad at kabuhayan. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na mula sa iyo at isara mo ang mga hindi naaayon sa iyong kalooban. Paramihin mo ang aming biyaya upang makapagbahagi kami sa iba. Turuan mo kaming maging bukas palad at mapagbigay. Naway, ang aming mga kamay ay hindi lamang tumatanggap kundi nagbibigay din. Kapag kami ay pinagpapala mo, ipaalala mo na kami ay daluyan lamang ng iyong kabutihan. Ang aming pamilya ay hindi magiging makasarili, kundi magiging instrumento ng iyong pag-ibig sa aming komunidad. Sa bawat pagpapala, may kasamang layunin. Sa bawat biyaya, may kaakibat na misyon. Punuin mo ang aming puso ng pasasalamat araw-araw. Huwag mo kaming hayaang masanay sa iyong mga biyaya at kalimutan ang magpasalamat. Turuan mo kaming makita ang maliliit na himala sa aming pang-araw-araw na buhay, ang pagkain sa mesa, ang kalusugan ng aming katawan, ang pagkakaisa ng aming pamilya. Ang pusong mapagpasalamat ay pusong bukas sa higit pang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, pinipili naming magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat alam naming ikaw ang gumagawa ng lahat para sa aming ikabubuti. Pagpalain mo ang aming mga anak at ang kanilang kinabukasan. Ingatan mo ang kanilang mga pangarap at hubugin mo ang kanilang karakter. Bigyan mo sila ng karunungan at pabor sa kanilang pag-aaral at mga gawain. Ilayo mo sila sa maling impluensya at masamang samahan sa pangalan ni Jesus. Pinuputol namin ang anumang plano ng kaaway na sirain ang kanilang kinabukasan. Ipinapahayag namin na sila ay lalaking may takot sa Diyos, may integridad at may malinaw na layunin sa buhay. Iangat mo ang aming pamilya upang maging patotoo ng iyong kabutihan. Hindi para sa aming sariling kapurihan, kundi upang ang iyong pangalan ang maitaas. Naway kapag nakita ng iba ang aming buhay, makita nila ang bakas ng iyong kamay. Ang aming mga pagsubok ay magiging patunay ng iyong katapatan. Ang aming mga tagumpay ay magiging patotoo ng iyong biyaya. Ang aming tahanan ay magiging ilaw sa gitna ng kadiliman.
Sa espiritual na pakikidigma, ipinapahayag namin na ang aming pagpapala ay hindi mananakaw. Anumang espiritu ng pagkainggit, paninira o sumpa laban sa aming pag-unlad ay pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus. Ang dugo ni Jesus ang aming proteksyon at ang iyong pabor ang nakapaligid sa amin na parang kalasag. Ang Espiritu Santo ang patuloy na gagabay upang mapanatili namin ang pusong mapagpakumbaba sa gitna ng pagpapala. Turuan mo kaming pangasiwaan ng tama ang mga biyayang ipinagkakatiwala mo sa amin. Bigyan mo kami ng disiplina at karunungan sa pananalapi, sa oras at sa mga talento na ibinigay mo. Huwag mo kaming hayaang masilo ng kayamanan o makalimot sa iyo dahil sa kasaganaan. Sa halip, lalo kaming mapalapit sa iyo habang dumarami ang iyong pagpapala sa aming buhay. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay pinagpala. Pinagpala sa pagpasok at paglabas. Pinagpala sa lungsod at sa bukid. Pinagpala sa aming kabuhayan at sa aming relasyon. Ang pagpapala ng Panginoon ang magpapayaman sa amin at hindi magdadagdag ng kalungkutan. Kami ay lalakad sa kasaganaan ng iyong biyaya at mananatiling tapat sa iyo sa lahat ng bagay. Kung sumasang-ayon ka sa panalangin ito ng pagpapala, isulat sa mga komento. Pinagpala ako at ang aking pamilya ng Diyos. Hayaan itong maging iyong matatag na pahayag ng pananampalataya habang ibinubuhos ng Diyos ang kanyang kabutihan at kasaganaan sa iyong buhay. Panginoon, ikaw ang aming bandila ng tagumpay. Sa iyo nagmumula ang aming lakas at katatagan. Kaya ngayon, ipinapahayag namin ang tagumpay laban sa anumang pagsubok na aming kinakaharap. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang bawat hadlang, bawat takot at bawat planong naglalayong pabagsakin kami. Hindi kami mananatiling talunan sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa iyong mga anak. Tulungan mo kaming manaig sa bawat hamon ng buhay. Kapag ang laban ay tila mahirap at ang daan ay tila makitid, palakasin mo ang aming loob. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang magbangon sa amin. Sa espiritual na pakikidigma, pinuputol namin ang bawat demonic assignment na humahadlang sa aming pag-unlad, ang bawat tanikala ng pagdududa, pagkabigo at panghihina ay winawasak sa pangalan ni Jesus. Patatagin mo ang aming loob upang hindi kami sumuko. Kapag may mga pagkakataong nais naming tumigil, ipaalala mo ang iyong mga pangako. Ang aming pananampalataya ay hindi matitinag sapagkat alam naming ikaw ang kumikilos sa likod ng bawat sitwasyon. Ang aming mga luha ay hindi nasasayang at ang aming mga panalangin ay hindi nawawala sa hangin. Lahat ng ito ay dinirinig mo at tinutugon sa iyong tamang panahon. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aming mga pangarap ayon sa iyong kalooban. Kung ang aming mga plano ay nakaayon sa iyo, itaguyod mo ang mga ito. Kung may kailangang baguhin, ihanda mo ang aming puso na tanggapin ang iyong mas mabuting layunin. Ang aming tagumpay ay hindi lamang panlabas na resulta, kundi panloob na katatagan at pagsunod sa iyo. Sa lahat ng aming makakamit, naway ikaw ang maparangalan at maitaas. Ang aming buhay ay magiging patotoo na ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos na buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng pananalangin. Kung may dinadala ang iyong puso, isang pasasalamat o isang panalangin, maaari mo itong ibahagi sa mga komento. Sama-sama tayong mananalangin at maninindigan sa pangakong ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan. Naway ang espasyong ito ay maging paalala na tayo ay hindi naglalakad ng mag-isa. Tayo ay isang komunidad na kumakapit sa katapatan ng Diyos, nagtutulungan sa pananalangin at nagpapatibay sa isa't isa sa pananampalataya. Habang kinikilala natin na Siya ang Diyos na naghahari sa lahat,
ang ating puso ay napupuno ng kapayapaan at pagtitiwala. Kung napagpala ka ng mensaheng ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot ng pag-asa at katotohanan ng salita ng Diyos. Sa simpleng paraan na ito, maaari kang maging instrumento upang ipaalala sa iba na ang Panginoon ang ating kanlungan sa bawat panahon. Dalangin ko ang patuloy na presensya, proteksyon at pagpapala ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Manatili kang matatag at magtiwala na Siya ang Diyos na naghahari magpakailanman. Hanggang sa muli nating sandali ng pananalangin, pagpalain ka ng Diyos.